Praise God. Pagpalain ko ng pinakang sa iyong salita. Ikaw ang magbigay sa amin ng karunungan. Ikaw ang magpala sa bawat isa. Purihin ka, dakilang Diyos, ikaw ang aming karunungan. Ikaw ang aming kalaman sa pagkakataong ito at kapayapaan. Sumamin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Please, be seated. Purihin ang Panginoon at maraming salamat sa inyong mga kapatid. Muli nandito tayo sa pagkakataon ito kung saan may kinig tayo ng salita ng Diyos. At nasa huling bahagi tayo na kung saan ang pakikinig ngayon ito. Salamat sapagkat anong petsa na tayo ngayon? 27. Kala ko katapusan na. Hindi ko pala. At lumalakad ang ating pong panahon. At alam niyo, ang ating panahon ay sabi nga ito yung panahon na mapanganib. Hindi natin alam kung talagang ang panahon na ay mapanganib. But the Bible said, ito po ay yung panahon na mapanganib. Now, at alam niyo mga kapatid, sad to say na sa panahon natin ngayon ay ang tao po ay natuklasan po ng mga globalist, itong mga secret society, itong mga Illuminati, na talagang madali palang takutin ang tao. Well, as far as the Bible concerned, as we as Christian, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging, what you call this, malaya. Sabi po ng Biblia, kung saan daw ang Espiritu ng Panginoon, ang po Espiritu ng kalayaan. But so far, sa panahon ngayon ay medyo ang ating pong kalayaan ay nasisikil po kung kayo po ay magmamasid. Well, but mahirap sabihin kapag hindi ulat ang isip ng tao. But sagana natin, mas maganda yung mulat po ang ating isipan sa mga bagay na dapat natin malaman. Kasi po, sa Biblia nga lamang mga kapatid, sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 pataas or onwards. Sabi diyan yung mga nakakaalam, sino ba na nakakaalam ng Espiritu, nakakabasa ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ba ang nakakaalam ng mga bagay na even the Bible said, simple said, even the deep things of God. But you have the Spirit of God. Pagdating sa bandang huli, yung twist ni St. Paul, sabi niya, you have the mind of God. Amen. Amen. You have the mind of God. Nagpipinta tayo. Nawala natin yung controller natin. So, ganun mga kapatid. We have the mind of God. Ibig sabihin yung Espiritu ng Panginoon ay nasa ating buong puso at isipan. So, kapag nasa atin po yung Espiritu ng Panginoon, ibig sabihin, naiintindihan natin yung mga bagay na malalalim. And ibig sabihin, kaya nating malaman yung mga bagay na sabi nga dun sa Jeremiah na kasi mayroon minsan kasi pagkakataon na yung mga Christian parang laging nagkaantay ng response ng Panginoon when it comes what we want to know our God, to our God. Nag-aantay sila, parang nag-aantay sila, nakatunga sila. Yung
Gusto nila bago kikilos talagang proven na yung Diyos ay nag-work o God at work. But dito may si Paul may binanggit sa kay Timothy, sabi niya, yung aking ipinagkatiwala sa Panginoon, sabi niya, mapaghahawakan. And ano, sabi niya na, itong ipinagkatiwala ko ay, what do you call this? Ano yun ang Panginoon nito? Ang logic natin mga kapatid. Ako, Brother Manny, pag sinabi ko na sasakay mo ko sa iyong jeep, pag sinabi kong Brother Manny, sasakay ko sa iyong jeep, sasabihin ni Brother Manny, ang tiyak, kailan mo gusto? Mag-joyride tayo. Sa iyong jeep, ako wala. Hello? Pag sinabi kong Brother Manny, sasakay mo ko sa jeep, gusto ko ma-experience yung suntay sa jeep. Sasabihin ni Brother Manny, yes, gusto ko, dali lang. Saan gusto mo punta? Mag-drive ako o tayo hanggang Mindanao. Well, yung salita ko na yun, pangahawakan ko na siya naman ay mag-response sa akin. Okay? But, binigyan ni Paul ng twist. Sabi ni Paul, kahit naman di niya ako sakay. Okay? Kahit naman di ako sakay ni Brother Manny. Parang lang. Sabi ko, kahit naman di ako sakay ni Brother Manny, alam ko may jeep siya. Siguro baka ako pwede ko sakay kung sino na lang gusto sumakay. No? Ganun. Sabi ko, kahit na hindi tumugon yung Panginoon sa aking mga dalangin, alam ko na ang Panginoon ay nandyan at mananatili ako na magtitiwala sa Panginoon. Amen. Isang palakpak sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, panghawakan mo. May response ang Panginoon. Or kahit hindi naman mag-response ang Panginoon, maghawakan ka pa rin. Kasi siya yung Diyos na nakakaalam ng sitwasyon. Amen. Now, yun yung mga gustong ipabatid ni Paul sa mga mananampalataya. At gusto niya na maging mula tayo. Now, dito, sa ating binasa, ang sabi niya, for the mystery of iniquity that already work. Yung mga bagay na kung saan, yung mga, alam niyo sa ating mundo kasi, kumisan, matagal ba kung matitipang no? Hindi pa siguro, ano pa eh, baga marami pa. O, may kinito kasi pastoral na isang Christian, na sabi niya, nung sinabi niya na, kung dumating na kayo Panginoon, gusto mo ba? O hindi pa, di ba nakapunta ng Canada eh. Sabi niya, hindi ko nakapunta ng Canada, wag muna. Maybe someday na lang. For Diyos si por Santo. Apat na Santo. Sabi nga na. Yan ang mga ano. Now, siguro kung tatanungin ko kayo kung sino mga gusto pumunta ng abroad, sino ba gusto pumunta ng abroad? May mga gusto pumunta ng abroad? Okay. May isang sumagot, sister din. Okay. Titignan natin mamaya kung pupunta pa kayo ng abroad. Sa ating kung pag-uusapan ngayon. Titignan natin kung pupunta pa kayo ng abroad. Na, itong mystery nito ng kadiliman, hindi minsan ito napapansin ng mga tao. Or, hindi minsan ito alintana, even Christian, kasi masyado itong lihim o sikreto. Masyadong sikreto. At kung hindi mulat yung isip natin, we as Christian, anytime pwede po tayo mangyayang. Kaya nga, ang Panginoon,
ah, kung alam naman natin at alam na natin yung Matthew 24, lahat ng verse na yan, narito sa panahon ni sinabi ng Panginoon, narito, inano ko na sa inyo, inilatag ko na lahat sa inyo, sinabi ko na sa inyo, lahat, sabi ng Panginoon. Bahala kayo, sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung programa ng Panginoon, hindi niya yan binibigay hindi niya iniwan niya sa mga mananampalataya para iiwan niya yung mga anak ng Diyos na nganga. Nganga. Sabihin nganga. No, inilatag ng Panginoon kasi ang Diyos mabuti. Lahat ng dadaanan ng mga mananampalataya, inilan niya yan. Kumbaga, kung merong, kung merong red carpet, kung maaari lang lagyan ng Panginoon red carpet yung daan ng mga mananampalataya, lalagyan niya ng Panginoon yan, lalagyan ng Panginoon. Pero hindi. Sabi ng Panginoon, baka akala niyo yung araw ng Panginoon ay kapayapaan, nagkakamali kayo, kaguluhan ang araw ng Panginoon. And that's it. Yan ito mga kapatid, ang araw ng Panginoon ay kaguluhan. Kaya sa mundong ito, para sa akin, sa aming mag-asawa, hindi na kami nangangarap ng ako, ayoko nang mangarap na pumunta ng abroad, ayoko nang pumunta ng basta't kami, tayo, mga mananampalataya, we as Christian, we as brother and sister, nagdadalanginan tayo sa bawat isa. Bawat gabi, nagdanalangin kayo, and itong Church of the Living God, nagbibigay sa inyo mga kapatid na magdalangin na tayo. Every time, bago tayo matulog, panalangin nyo kami, panalangin namin kayo, tayo lahat, magpanalangin tayo sa mamamagitan ng panalangin para po tayo tumibay. Dahil darating yung panahon na, kumbaga, tayo po ay hindi na po makakakilos ng masaya. Nasabi ko sa inyo mga kapatid. Okay. Meron tayong article na nabubuksan. And then po yung ating tawag niyan. Inano ko na po ito mga kapatid. Saan ko muna indika ko? Yan. Ipapakita natin ba ito? Okay, brother? Ito po ang tinatawag na sa UK po ito, leaked document. Ito pong Operation Moonshot. Ito pong Operation Moonshot na gagawin sa UK, naglaan na po ang UK ng 100 billion pounds na budget. Ito pong Operation Moonshot, ito po ang target po ng UK. Operation Moonshot is the name of the UK government proposed COVID-19 mass testing scheme. The plan revealed by the BGM involved an explanation of testing from the current 100,000 a test day to 1 million a day by nearly to 2021. But how does the government propose for this? Ito, mga leaked document po ito na plano po ng UK na magkaroon po ng Operation Moonshot. Bakit tinawag ng Moonshot? Hindi ko rin alam eh. Operation Moonshot, ibig sabihin talagang mabilisan yung paggawa. Now, kung hindi po kayo magre-research sa YouTube, hindi niyo po makikita yan. Now, meron po siya ditong how will testing increase between now and already up to 2021. Tingnan niyo po, the document show propose the 3 stages rollout. The states, the UK will carry out between 200 to 800 tests day between September to December. This might be breakdown too. So, ibig sabihin, plano nila na magkaroon ng mass testing o yung mass testing kumbaga 200 up to 800 hanggang December. Grabe, kadami yun. UK alone. So, ibig sabihin, magbabaksin sila, ayan ang plano nila, magbabaksin sila ng 200 up to 800 hanggang December. Okay? Napakadami niyan. Yung tinatawag ng Operation Moonshot. Okay? Meron sila sa
200 tests a day of people with symptoms, sa mga may symptom. Tapos, 100 a day people without symptoms and local area suppress outbreak. Sa mga walang symptoms, sa mga bahay-bahayan, magkaano sila. Then, 200 a day on people without symptoms in the NHS, a care home, and 100 a day through the National Prevalence Studies. So, pinag-aaralan nila talaga. Ganun sila katindi. Now, from December, the plan proposed increasing their daily capacity to between 2 and 4 million. Test nila. A day lang. How could you imagine that, mga kapatid? A day. Million ang kailangan nilang matest. Grabe kadami ang mga kapatid. Now, pag dito, how will testing capacity be increased? The document talk about buying large scale of capabilities from partners such a drug company, GSK, to build a large scale testing organization. So itong mga kapatid na matindi, kahit saan ka pumunta, meron ng mass testing. Punta ka sa kapitbahay mo, meron na doon, meron na saan, ang dami mga kapatid. Okay. Dito pa sa baba. Alongside many commercial partnerships, the document also states that the number of new tests and technologies would need to be used, including some that they not yet exist. Okay, pabilis natin, nasa ka. Ito, people get tested? Where will people get tested? The document proposed venues such as general practice. Kita niyo? Kahit ng mga practices lang, kahit ng mga hindi ka marunong, pwede mag-test. Tapos, dito, there are plans to get public on board. The document show that there have been discussion over how to incentive people to be tested. The point in forcing testing via sanction-based model, all through offering individual opportunity access from being tested, such as being able to attend events. Kita nyo, yung mga taong, kumbaga, pag yung mga hindi na-tested, na-test, nada ka. Hindi ka pwedeng pumunta sa mga event, kung gusto mong event puntahan. Wala kang kalayaan sa sarili mo. Yung mga hindi ka na-vaccine, wala kang kalayaan sa sarili mo. Hindi ka daw makapunta sa nanay mo, ipabali may sakit yung nanay mo. Sila magdidikta. Paano ka pupunta sa nanay mo? Hindi ka makapunta. Ano ka na nila monitor ka na nila, wala kang tinatago. Okay? Ito ngayon, plano nila na gumawa ng digital passport. Okay? Testing for access to certain space featured heavily in the document that were reference to immunity virus-free passport like be available through an app. Yan, nasa app na ninyo ngayon yan. Pag kayo meron kayong digital passport, nasa app nyo na yan. Now, nasa app ninyo, kapag gusto nyo pumunta ngayon ng halimbawa sa lugar, ay madali na. Nandiyan na sa app ninyo. Gusto nyo pumunta ng ibang bansa, nandiyan na. Diyan nyo naayusin. Hindi ka na kailangan pumunta sa mga agency. Bukas, pwede ka na rin lumipad. Pag ikaw ay na-vaccine. May vaccine ka. Na-test ka na nila. Ibig sabihin, talagang kontrolado na nila ang tao. I-research nyo na yan. Hindi po yan nagbigiro yung dokumentado na yan. Yung mga nag-leak ng document yan na ibinunyag ng ibang mga eksperto sa UK. UK alone. Okay? Pero pa dito mga kapatid dyan, hindi ko na lahat inano kayo Brother Stay. Isa lang yan. Gusto lang kung mga kapatid na magkaroon kayo ng idea. Minsan, takot na takot tayo sa itong tinatawag na COVID.
Pero hindi natin alam kung talaga ang plano talaga ng mga globalists. Sabi ba dito? Ito, ito nga ito. March pa lang, March 19, sinabi na dito na the status as early as March 2020 no longer considered to be consequence infectious disease in UK. So, dineclare po ng UK na yung COVID po, 19, hindi siya infectious disease. Napaka-lower po ng mortality rate niya nung pinag-aralan po nila. Hindi siya nakakahawa. Okay, salamat. Isa lang yan. Say na po kay ano. Napakababa po ng mortality rate. Pero makikita nyo, napakarami pong binabalita po sila na kumbaga maraming patay, maraming infected. Bakit kaya mga kapatid? Kahapon, inaano ko mga kapatid, merong freedom rally sa London. Kaya lang pinatay po nila yung signal. Kaya hindi ko na-monitor. Ganun sila kapunta. May freedom rally pong ginawa sa London. Pero pinatay po nila yung signal. Kaya hindi na po nakapag-ano yung isang ano doon na siya nag-tipid na. Ganun siya kapatid. Na, totoo po ngayon yung nangyayari ngayon sa Biblia. Na ito nga mga kapatid, itong sinasabi po ng Biblia, na kumbaga, kung hindi kayo ma-materialize, magiging mitikuloso. Natakot na mo kayo. Ang tanong, sabi ko, bakit? Sabi na, kung dito po, sabi ni Iba, bakit kung dito po yung COVID, ang dami na mamatay? Kahit naman dito po, marami na mamatay talaga eh. Okay? Binibigyan ko lang po ng mga kapatid. At sorry kung gusto ko, kung dito ko niya. At least para may kayong idea mga kapatid. Na sabi nga na isang eksperto sa saan lugar ito? Hindi ko pa naman, sabi niya, alam niyo, yung COVID, simpleng kaso lang sabi niya. Normal yan kasi flu season, sabi ng eksperto sa ibang bansa. Okay? Ganun sila katindi. Not infectious disease. Sabi ng isang eksperto pa, sabi niya, yung bakit yung 2018, bakit hindi nila i-declare yung tuberculosis? Tuberculosis po, sa buong mundo, 2018, 10 million po yun nagkaroon ng tuberculosis, 1.5 million yun namatay. Ba't hindi sila nag-declare ng pandemic? Okay? Okay, titigilan na natin yan. Baka ako'y aninipas sa kasalit. Ibigyan ko lang kayo ng mga kapatid. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Nagkapasalamat kami mag-asawa sa Panginoon kasi alam mo kung bakit. Almost 6-month lockdown. Takot na takot yung mga kapitbahay ko dahil yung mga customer ko, mga badyaw. You know, badyaw, mga Bisaya, mga nakatira sa coastal river o coastal coast sa tabing dagat. Sila yung mga tao na parang mga walang kwenta. Pag kayo sasakay ng barko, huhulog kayo ng pera, sila taga-sisid. At nagiging katatawanan, nagiging katuwaan ko ng mga tao. Okay? Now, gumagala sila pag ganitong mga season. Almost 6 months na yan po yung mga customer namin. Galit na po sa atin ang aming kapitbahay dahil bakit ko daw ini-entertain itong mga taong ito. Praise the Lord, sabi ko sa amin, blessing ito eh. Kasi wala nang entertain sa kanilang tao o tindahan. Kami lang. Ito blessing, di ba mga kapatid? Hindi mo, taghirap. Mag-aantay ka, pagka wala pong mag-aantay ka, nakatunga sa tindahan. Isang oras na wala kang bumibili. Pero nung dumating po itong mga taong ito, maya-maya, may bumibili sa'yo. Pero hindi naiintindihan ng mga taong bisan. Yung discrimination ng mga kapatid ay gano'n na. No, kahit naman siguro kayo, matatakot kayo.
Pagdaan sa harap mo, nandun na sila sa paligog, naamoy mo pa sila. Totoo po mga kapatid yan. But, kung isang taga ko pa nga yung anak ng badyaw eh. Doon galit na galit ng mga kababae. So, salamat mga kapatid. Alam nyo, isang pag-testimony ko sa inyo mga kapatid. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, itong mystery of iniquity, itong mysterious na ito itong mga kababalaghan ngayon nangyayari sa ating mundo, already at work. Gumikilos na ito mga kapatid. Dangan nga lamang, hindi po ito talaga pinakakawalan, hindi pa ito pinapayagan po ng Panginoon. Why? Dahil hindi pa po nilang oras. But time will come, papayagan na po ng Panginoon ito na talagang mag-rule itong kaguluhan, itong gumagawa ng kadiliman para papayagan na ng Panginoon mga kapatid para talagang total sila kumilos. Ang problema lang at ang tanong, handa po ba tayo kapag dumating po yung sistema? Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nasa bahay mo, huwag ka nang maalis. Pag ikaw ay nasa bubungan ng iyong bahay, huwag ka na mag-isip pang umalis. Kakadatnan ka ng Panginoon sa mga panahon na delikado. Ito, panganib talaga mga kapatid. So, sino man, mga kapatid na may gusto na magandang pagkakataon? Ito nga mga kapatid yung ito nga mga kapatid yung isa niyo. There are times na pag ako po ay nasa andun sa aming tindahan, iniisip ko mga kapatid, sabi ko, paano na lang kaya kapag dumating yung talagang yung panahon, i-enforce na yung tatakan. Sino ba talaga ang tatayo sa harapan ng Panginoon? Sino ba talaga ang ipaglalaban yung kanilang pananampalataya sa Panginoon? Sino bang mga mananampalataya ang magsusumipag talaga na paglingkuran ng Panginoon? Sa ngayon pa lang, nakakalungkot minsan mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Ed, almost 6-month lockdown, naranasan namin 3, 2, nandito kami sa church. But, ang gawain ng Panginoon ay tuloy. Amen. Hindi tayo nang himagod. May umatin, nag-aantay ka na may atin. Okay lang, meron na tayong video. Kaya nga ini-encourage mga kapatid, yung mga kapatid, kung hindi kayo maka-attend, manood kayo ng video. Salamat, meron tayong kapatid na siya po yung nag-i-edit ng video para mapanood po nyo ng maayos. Kung merong mali, pasensya na kayo. Tao tayo eh. Amen. Kung nakakapagsalita minsan tayo dito, emotional tayo, normal po yan, tao po tayo, sabi ng Apostol Pablo. But, ang gusto po ng Panginoon, we as Christian, nagkakaisa po ng mga mananampalataya para kapag dumating po yung panahon na sinasabi po ng Biblia, sabi ng Panginoon ay nakahanda, nakatayo ang mga anak ng Diyos. Kung hindi kayo tatayo sa pananampalataya, you cannot stand at all. Okay? So, nalungkot ako nung isang araw, nung nakaraan na balita. Ang ganda na yun eh. Sabi ko, salamat. Dire-diretso na. Meron na namang ngayong balita. Sabi po ng Amerika, hindi po nila i-mandatory po yung vaccine. Even China. Pero wala kayong makikita niyan sa traditional TV na balita. Si Trump nagsabi, hindi nila imamandatory yung vaccine. Kung ikaw gusto mong may sakit ka, gusto mong mamatay, bahala ka. Even China,
Sabi ng ng China, kung gusto niyo mamatay sa COVID, hindi namin imamandatory. Sabi ko, patay na. Ang ganda na sana ng balita malapit nang dumating ang Panginoon Yes, sabi ng Apostol Pablo, yes, Lord, come, Maranatha, come! Dumating ka na ba, Panginoon? More or less, 2,000 years ago, sila Apostol Pablo, kiniklaim ni Apostol Pablo, Lord, dumating ka na ba, Maranatha? Ibig sabihin ni Apostol Pablo, gusto niya maranasan yung pagdating ng Panginoon, dadatnan ng Panginoon yung kanyang mga anak. Amen. Pero hindi, 2,000 years, lumipas pa, napakahaba pa ng panahon. Ngayon, sabi ko, ang ganda na ng balita. Maganda na ito. Talagang pwersahan na. Kaya lang, ito na naman ulit. Si Trump, hindi pumayag. Sabi ni Trump, hindi namin imamandatory ang pagpabaksin. Even China, hindi imamandatory yan. Bahala kayo kung gusto niyo mamatay. Ewan ko sa Pilipinas kung anong balita. Ang sabi daw, ang balita dito sa Pilipinas, no vaccine, no school. No vaccine, no work. Sabi ko, kung sa kanang akin, kahit mamatay ang buong pamilya ko, hindi kayo mapapaksin. Kahit na hindi makapasok ang mga anak ko, hindi namin mapapaksinan niya. Wala ka nang itatago eh. Okay? Nakuha niyo? Wala ka nang itatago. Kahit na dumudumi ka sa CR, nasa Google ka na. Kita na, alam na kung anong ginagawa mo. Kaya kapag kayo nabaksinan, pag pumunta kayo sa CR, naligo lang kayo, huwag kayong gagawa ng kabulastugan. Kita na, alam na kung anong ginagawa niyo. Hello? Ganun sila katindi mga kapatid at hindi nagbibiro yan. Okay? Now, no vaccine, no school. No vaccine, no work. No vaccine, you cannot fly. Okay? Kami ni Brother Manny, magkaganda na kami. Hindi natin kailangan yung vaccine. Kasi alam na din, pag nabaksinan ka, alam na nila lahat ng buhay mo. Nasa Google ka na. You know, Google, napaka-ano yan. Pag-search kayo sa Google, kahit ano yun, nandyan. Now, ang sabi dito ni Apostol Pablo, Second Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, verse 6. For God, who commanded the light to shine out of darkness. Amen. For God who commanded the light to shine out of darkness, tayo po yun. Mga anak ng Diyos. Had shine in our heart to give the light of knowledge of the glory of God in peace of Jesus. So yung mga anak ng Diyos, basta't nasa atin po ang Panginoon, yung kapayapaan po na dinala na taglay po, o yung kapayapaan ibinibigay ng Panginoon, taglay po yan ng mga anak ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, sabi po, kahit na ikaw ay even you walk through the valley of death, you will not fear evil. Hindi ka matatakot sa gawa ng masama. Even you walk through the valley of death. Ngayon, sakit pa lang mga kapatid, takot na takot po yung tao. How about Christian? 6 months of lockdown, never po ako nagmas doon sa bahay. Never po ako nag-face shield. Galit na galit sa akin asawa ko. May dadaang barangay, mag-face shield ka, magmas ka, baka hulihin ka. Yes, kaharap ko na nakaraan yung pulis. Wala naman. Hallelujah. Pagka namin sa munisipyo, nasa bulsa ko yung face mask, andun yung mga traffic enforcer. Papa, sabi ng anak ko, hindi ka ng face mask, baka hulihin ka. Dire-diretso, ba't ka titigil? Harap ko ba sa kanila, mag-face mask ka? Oh, wala akong face mask. Free po ang mga mananampalataya. We have our own freedom.
Kaya ibang mundo po ngayon, nag-rally sila for freedom. Hindi po binabalita yan sa mga traditional TV. Sinasaklawan na po yung karapatan ng mga tao. Now, sa atin po, mga Christian, talaga pagdating ng panahon, mga Christian po magiging kawawa pag dumating po yung Great Tribulation na tinatawag na sinasabi po ng Biblia. Right, Pastor. Mas lalo na mga mananampalataya, tiyak na apektado nito tinatawag na Great Tribulation. Dahil, pag di ka nagpatatak, di ka makakabili. Isa pang balita mga kapatid, sa ito na problema eh. Mayroon na akong memory gap. Merong isang bansa na nag-chipping party sila. Nag-chipping party. Kasi may mga ano na sila, may mga chip na sila sa kanilang mga kamay. Chipping party. May chip na ako. Chipping party. Pag halimbawa tayo lagi ito, nagsasaya kayo kasi puro kayo may mga chip na. Pero hindi nila alam, wala ka ng palayaan. Ang plano pa ng isang bansa na ito, na magkakaroon sila ng mga daan. Ayan, yung daan na yan. Halimbawa, papasok na yan. Magkakaroon dyan ng mga barrier. Okay? Yung barrier na yan, hindi bubukas yan pag wala kang chip. Ganun ang plano po ng mga ibang bansa. So, bubukas lang po yan, kahit na highway, padadaanin ka kapag kayo ay mayroong chip. So, ganun na po kapit. Okay? Naintindihan po natin. Naintindihan po natin. Okay. Hindi po pinipilit po kayong maniwala, pero dokumentado po yan. Now, ulitin ko. For God who commanded the light to shine out of darkness had shined in our hearts, Nandito po yung kaliwanagan sa ating mga puso. Amen. Okay? Mga mananampalataya, taglay po natin yung kaliwanagan na kung saan ang Diyos ang naglagay po niyan. The light shine in our hearts. Hindi po kayo saklaw ng tali ng kadiliman. Amen. Sa verse 7, but we have this treasure in our earthly vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled in every side, yet only not distressed. We are persecuted, but not in despair. Kung titignan niyo pa doon mga binabanggit ng Apostol Pablo. So, kung titignan sabi ng Apostol Pablo, talagang yung kalagayan ng mga mananampalataya. Danas nila nung unang panahon yan. Pero hindi sila nagpa-apekto sapagkat yung kaliwanagan ng ating pong Panginoon, tinataglay po nila. Amen. Taglay po nila. Nasabi nga ni Brother Glenn kanina, hindi kita manotice, Brother Glenn, pasensya ka na. Nakalimutan ko na siguro. Sabi ko sa inyo, may meron akong memory gap. Kailan po nakita, Brother Pastor? Nila yan? Hindi ko na matandaan eh. Sumanggaan. Sumanggaan? Kala Sister Isabel pa dati? Oh, so, tagal na pala. Kaya pala talagang ano na eh. Hindi ko na maalala. Taga-espiritu? Oh, yan, naalala ko. So, mga kapatid, alam nyo, nakakatakot yung ating panahon. Hindi po tayo nagbibiro sa ating paglilingkod sa Panginoon. Katuwiran po namin, Pastor, tapusin natin, mag-alaspusin eh. Dahil masama. Hindi pa ako nag-one for sa ating pinabasa. Hindi na kami nangangarap ng magandang buhay sa panahon ito. Ang pangarap natin, tayo mga mananampalataya na kahit ang nangyari po tayo. Hindi po tayo nagkakawatak-watak. Dahil darating pong panahon na tayo po ay mga ngalat.
Hindi po natin magagamit yung pera. Sabi ni Brother Glenn, hindi natin magagamit yung pera niya. Noong nagkaroon po ng matinding rally sa Hong Kong, pinagsisira po nila yung mga vending machine. Ano yung kinukuha ng pera? ATM, nagkalat po yung mga pera sa daan. Totoo po yan. Pinipiyip ko yung kakilala ko, sabi ko yan. Pero walang pwedeng dumampot niya. Pag dumampot ka, kahit isa, patay ka. Ganun sila katindi. Dito, kapag ka nakarinig ng yung isang ano, may ayuda doon. May ayuda. Baka pwede kami. Totoo naman eh. Naghirap eh. Yes, Christian. Salamat sa Panginoon kung tayo po ay manatiling matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin papangarapin pa yung mga ito. Kung sakaling pwede tayong pagyamanin ng Panginoon kung walang mga kapatid. Tayo mga mananampalataya. Pwede tayong pagyamanin ng Panginoon. The early Christian working hand in hand ng mga time nila. Pero sa panahon ngayon, malabo po. Sabi po ng isang mananampalataya natin kasama, malabong mangyayari yan. At marami din mananampalataya sa malabong mangyayari yan. Ako, yung akin, inibigay ko sa inyo, ano kayo sinuswerte? Maghanap buhay kayo! Yan ang patulan ng iba. Pero sila noon mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, dinadala ng bawat isa yung kanyang pag-aari, hindi niya pag-aari yan, pag-aari ng lahat. Sino gustong isugal ang kanyang pag-aari para sa pag-aari ng lahat? Hello? Wala pa? Okay lang. Walang problema. What the Bible said, sabi po ng Panginoon, nung tayo na yun, walang kinulang, walang sumubra, hindi sila kinulang. Amen. Sapat! Nakakalungkot sa ibang mga community church. Naghihirap yung kanilang membro. Walang makain. Naggusto nang mamatay ng kapatid dahil walang tumutulong. Sasabihin na ng isa, kapatid, pray ka sa Panginoon. Diyan, basahin yung GC ko ng Teso Dagidiga. Diba nakikita niyo? Gusto nang mamatay ng isa, ipanalangin niyo kung mamatay na sa ako! Ito yung mga kapatid, hindi na nagbibiro. Patay na yung mag-ina ko, sabi niya. Panalangin niyo, mamatay na rin ako. Ay, gusto niyong manalangin, gano'n? Wala na yung pamilya mo. Namatay na daw sa COVID. So, panalangin niyo, mamatay na rin ako. Wala na akong kinakain, wala akong makain, walang tumanggap sa akin ng trabaho, walang magbigay sa akin. Nung early Christian, napakaganda po ng puso ng bawat isa. Ino-offer nila yung kanilang pag-aari. Hindi naman sinabing lahat. Yung kanilang pag-aari, dinadala sa church. At mayroong pinagkatiwalaan ng Panginoon doon na siya yung nagdidistribute para sa pangalan ng bawat isa. Walang sakim! Amen. Walang sakim na leader gusto magpatayo ng malaking church para sabihin, yung church namin